Alam nyo ba kung magkano ko lang nabili itong mga aso na to? Hindi ako mahilig sa mga milahi na mga aso. Palagi kasing askal yung mga aso namin. Tapang chihuahua kasi yan yung itim. Tapos yung baboy naman pagdude. Apat nga sila dati nung binili ko. 3 pag at saka isang chihuahua. Hulaan nyo kung magkano. Dadalawa na nga lang kayo, nag-away pa kayo. Para kayong buwang. Hindi mo nakakagat. Hindi mo nakakagat yan guys. Paligo tayo ng aso ngayon. Kasi sobrang banas. Quezonian kasi ako, ibig sabihin ng banas sa amin is sobrang init. Actually, lahat naman kasi ng mga hayop namin is adopted. Kumaga naawa lang kami kaya kinukup-kup namin. Bro, si Peya. Ang galing nito Peya. Tatlo nga pala sila dati. Pinamigay ko yung 2. Sa good owner naman Hindi basta-basta pinamigay sa mga kanto-kanto lang. Siyempre tinignan ko rin kung may kakayanan ba talagang buhayin sila. Binigay ko. Ito yung natira kasi siya yung pinakamatalino. Okay. So kasi matatalino. Nagsisina ako kasi ang hirap niyang paliguan. Nakaka-adapt siya agad. Tago siya dun sa ilalim. Ang gagawin ko dito. Subukan natin kunin yung aso. Siya yung talino niya yung nakatago. Nagsumbong pa sa nanay. Akala mo may magagawa yung mama ko Kaya nga nasabi ko 3 pag nga sila dati. Tapos pinamigay ko yung 2. Kasi wala naman talaga kaming balak bumili ng aso Saka mahirap palagaan yung mga ganito, panloob to Tapos yung sa amin nasa labas lang. Kaya madalas yung mga aso namin at pusa nung nakaraan, askal. At ngayon lang talaga kami nag-alaga ng ganan yung may lahi. Ganito kasi yung kwento niya, meron kasing pet shop sa Batangas. Bumili na kasi yung kapatid ko sa kanila ng aso. Ang pangalan niya nga ay Booger. Yung kapatid ko nasa ibang bansa, tapos yung bahay nila nasa Ilocos Norte. Si Booger may kapatid siya, kaso nga lang sobrang mahal nga ng pag, kaya siya lang yung nabili. Magsasara na yung pet shop, mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kaya in-approach ngayon ng pet shop yung kapatid ko kasi nakikita niya sa mga My Day pictures, baby ang pagkakaalaga dun sa binili niya. Kaya yung mga aso na tira, binebenta niya sa mga murang halaga pero kinukonsider pa rin niya yung mga owner kung responsable ba talaga. Kasi sobrang kailangan niya na talagang i-sold out yung mga aso as soon as possible. Kami ang plano lang talaga namin, si Booger lang yung kukunin namin. Isang aso lang or 2 aso lang. Kasi ganun lang talaga kami magkup-kup ng aso kapag naawa kami, kukunin namin. Aso nga lang pagpunta namin dun para na iba yung usap. Kasi yung kapatid ni Booger, 1 taon pa lang. Tapos yung binebenta sa amin, 3 matatandang pa. Wala talagang bibilinan kasi matatanda na 3, 4, 5 years old. Hindi wala na nga sa usap, nakabiyahe na rin kami ng 2 hours. Yung 3 fag na yun, nandiyan sa cage na yan. Kasama na yung cage nung binili ko sila. Tapos sabi nga nung may-ari, kahit yung cage na lang yung bayaran ko. Alam mo sa akin, walang problema kahit matanda pa yung mga yan. Gustong-gusto ko talaga silang alagaan at iligtas. Ang problema ko kasi hindi kami mayaman Baka hindi kayanin yung lifestyle namin, yung lifestyle nitong aso na to. Pero naisip ko, ipapamigay ko na lang o ibebenta ko na lang sa karapat-dapat na owner. Nagshowan nga lang ako dito ng 7K. Kaso nung paalis na ako, nakawala tong itim na aso na chihuahua. Siyempre, ang taray kaya ng chihuahua, parang demonyo yan. Pero nung hinawakan nga namin, ang bait. Tanong ko sila kung meron na bang buyer tong chihuahua. Sabi nila, ang hirap daw ibenta kasi hindi naman daw ganang kalaki dapat ang chihuahua, maliit lang. Pero okay naman yung breeding niya sa PCCI. Chihuahua naman yung nanay at yung tatay. Tapos yung karakter niya, sobrang bait. Saliwat talaga sa chihuahua. Eh, nung paalis na kami, nakikita ko, siya na lang yung naiiwan. Buti na lang nakaramdam mo yung may-ari, nalok sa akin 1K. Siyempre, mura na nun. Sabi ko, sige. Hindi yung pinakang plano ko nga dito, ibebenta ko na lang yung mga aso doon sa karapat-dapat na owner. Eh, ang problema namin, napapamahal sa amin yung mga aso. Hindi talaga kami pwede magbenta ng mga aso, walang Diyo. Kaya hanggang 2 aso lang yung napamigay namin kasi yung 2 natagalan na tong natira, nahirapan na kami benta kasi sobrang napamahal na. At 8K nga lang lahat yung 4 na aso. Sobrang mura sa ganitong lahi. Wala sa original na plano. Talo, walang kita kasi matatanda na tong mga to. Karaniwan kasi sa gusto natin, bata pa hanggang tumanda para subaybay natin yung paglaki. Pero wala akong pake. Basta nangangailangan ka ng tulong ko. Basta hayop, sobrang lambot ko. Wag lang yung mga tarantado. King ina mo, I love you. Kaya sana suportahan nyo ako kahit malubha yung sakit ko. Gagawa ako ng farm na punong-puno ng iba't ibang klase ng hayop. Tahimik at masaya kahit mga manok, kambing, baboy, pwedeng tumira. Hoy, bawal silang kainin may lupus tayo Yun lang, inadapt ko sila dahil aso sila, hindi dahil sa itsura nila. Hoy, wag yan, pares kayo mabae. Ang sagwapatin na magiging lahi pagwawa. Gawin nating normal ang buhay na abnormal.